Alamin muna ng parents kung ano ba yung realidad ng magkaroon ng pamilya. Ano yung role nila bilang isang parent. Mga tips na kung saan na dapat gawin ng magulang is always dua sa mga anak niya. Lahat lang panalangin ng magulang ay katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. May mga kagustuhan ng mga anak na minsan hindi natutupad yon. Reminder sa mga kabataan na ang magulang nila ginagawa lahat ng pinakamalaking kasalanan. Sabi ng propeta, ito ay yung pagtambal sa Allah Ta'ala at pagsuway sa magulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الإخوة مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في أول حلقات برنامج مجالسة حرموس TV. وفي هذا الوقت نتدارس ونتعلم من أحد الأساتذة أو المشايخ في هذا الوقت. Mga katawtay manghuran namo haaga ma-Islam yari nasab kita niyo amoy nakapagbayng mata, nakapaglingkod-lingkuri. Waktu ini, hadum ini, murah-murahan, papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala. Harum ini yariin mga mga kaguruhan sing kita niyo, guest sing kita niyo, amuin dumihil, pangadjian, dumihil maniutiyo, amuin panghati, din ha Quran, iban ha sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lando makuyag in Hermoso TV, iban amuin lang ta naguhanan sin parakala ini, sabab in mga kaguruhan sin kita niyo masi-masi amuin lugto nila hapagpasampay sin amuin lang ta risala, ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Harum ini na engage sin kita niyo in bisita sing kita niyo hambuk guro den ha amuin lang ta nangangadji sa Abu Biyayaon ha Islamic University ha Madina, ha course niya in siya ha kulliyatu syariah, kulliyatu asy-syariah. Bali in hambuk guro sing kita niyo ini in bahasa ikarihil niya katutan niyo na bahasa Sinog, bahasa Tagalog. Sabab na in guro sing kita ni masyaallah tabarakallah na insay ni piag anak ha Jeddah sambil dito na lang ta amin limaggo. Murang ang kambya mga lang ta bahasa amin ni karihil niya kato tanyo bahasa Tagalog, sabab amuyat tulang ta in kebiyaksahan niya. In guro sing kita ni ini na ingan niya Abdul Rahim Kunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga viewers. Ako ay masaya na in-invite ng Hermoso TV at maraming salamat kay Sheikh Abdul Rashid sa naging aking host. Jazakallah khair wa barakallahu fiik, Sheikh Abdul Rahim Kunting. Hari pa kita niyo makatag na sin pangadjian hitokbal sin hambuk buro sin kita niyo na mabaya na musadja in kami ini amoy lang ta manabiti kanyo si namoy lang ta mag-like iban mag-follow in share ha page sin Hermoso TV, iban mag-subscribe ha YouTube channel, iban damikyan amuin lang ta amuin mag-share, iban sin amuin lang ta mag-like, sinamoy lang ta Hermoso Car Rental inya to rin ha mga amoy lang ta usaha maniutiyo kawaon dito yung kata na amoy lang ta kagugunahan sinamoy lang ta barnamij atawakan na siya activities sinamoy lang ta Hermoso TV mura-murahan amoy tukbalan sina Allah Ta'ala sin sa taud-taud karayawan dihadin dunya labi luba na haadlaw akhirah. Jari niya insyaallah subhanahu wa ta'ala dumungog kita niyo hadumi ni pangadjian hitukbal sin hambuok guro sing kita niyo wayroon narugaing hatapik hitokbal niya katutan niya mo na yung birrul walidain atawa kan hukuk
alwalidain, pagbakti padua maas, itukbal ko na inamo ilong tahilalawngan, hambuk burusin kita nyo, Sheikh Abdurrahim Kunting, falyatafaddal, ziyadatuhu mashkuran ma'jura. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ang ating topic sa araw na ito ay hukukul walidain or birrul walidain. I think mas nararapat na banggitin natin yung hukukul walidain pati hukukul abna, hukukul walidain, hukukul abna. I think mas nararapat na banggitin yung dalawang topic na ito, inshallah. Inshallah. Dahil ang dalawang ano na ito ay may connected siya. Hindi siya pwedeng one-sided lang. Dahil kailangan din ng part ng mga anak, may Correct, reaction sila sa Sahih. kanilang magulang. Sahih. Na. So, una sa lahat, dapat natin alamin na yung fitra. Kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Faabawahu yuhawidani aw yunassirani. So may dalawang point dito na tinutukoy. May dalawang fundamental point na tinutukoy dito. Una-una sa lahat, yung parents. Nasa kanila yung responsibilidad. Kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Kung atin papansinin, yung bata, paglaki niya, nasa fitra na siya. Nasa DNA niya na. Nasa mind and heart niya na wala siyang sasambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Yun yung unang part. At yung pangalawang part, yung dalawang fundamental is faabawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi O yung Majlisan. aw yumajjisanihi. So yung tatay, siya yung rason na kung saan yung bata ay na kung saan nakokontrol niya or nami-maintain niya yung faith ng isang bata. Okay? Nakadepende sa magulang. Nakadepende sa magulang. Pero una sa lahat, nasa kanila na yung pagiging fitra nila, yung pagiging Islam nila. Naam. So, ano yung nakaka-effect sa faith nila? Yung tanong, ano yung nakaka-effect sa faith nila? Okay? Una-una, yung parents nila. Okay? So, yung parents, dapat nila malaman ano yung role nila bilang isang parent. Bilang parent. Oo. Bilang ama, bilang ina. Hindi dahil lumaki yung anak, tapos iisipin niya agad, dapat respeto ko lang yung magulang ko. Hindi. Hindi dapat ganun. Dapat alamin muna ng parents kung ano ba yung realidad ng magkaroon ng pamilya. At ano yung responsibilidad na meron siya. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Lahat kayo ay shepherd or lahat kayong may responsibilidad. At bawat sa inyo is responsible for his herd, ra'iyatihi. Na. So yun yung kailangan alamin ng magulang. Na. So yung una sa lahat, naka-categorize yung parents sa tatlo or dalawa. Okay? Yung una, yung mutual cooperation ng bawat parents. Meron silang dapat cooperation sa bawat isa. So, ibig sabihin, dapat practicing sila. Okay? Maaari yung isa, makalimutan niya mag-pray, yung asawa mag-remind. Maaari yung asawa, ang babae, nakalimutan niya mag-pray, yung asawa mag-remind. Na dapat may cooperation yung both parents. Bawat isa sa kanila. So, yung pangatlo, yung hindi practicing na magulang. Magulang. Okay? Which is, malaking effect ito sa bata. Dahil sila yung role model. Okay? Yung pangatlo naman, yung passive lang siya. Passive sila. Passive observer lang sila. For example, yung magulang, pinapabayaan nila yung mga anak nila papunta sa mga madaris. Papunta sa mga establishment, papunta sa mga kahit school, western school, para ma-discover nila yung faith nila, which is mali din siya. Okay? So yung una, kailangan ng parents, both mutual, kailangan ng parents maging practicing ba? Ibig sabihin na, Sheikh,
nakadepende sa magulang, kaya parents. Naam. Ang pagiging Muslim ng isang bata, o kaya pwedeng maging Kristiyano siya, o kaya kahit hindi maging Kristiyano, makakakuha siya ng ugali, di ba? Biya Naam. ng mga Kristiyano. Dahil yun sa kung anong nakita nila sa kanilang magulang, di ba? Naam. Okay. So, yun yung isa sa mga part ng bilang isang magulang. Magulang. Mm-mm. Ngayon, sa part ng children, sa part ng mga anak, sabi ng Allah Ta'ala, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. So, after that part, after knowing na yung parents, nagawa niya na yung part niya, tinuruan niya na yung anak niya, ngayon yung part ng anak, doon na mag-establish. So, need ng parents ng consistent pag-nurture, pag ano niya sa mga anak niya. Na. So, yung وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dito makikita natin na kung saan itinakda ng Allah Ta'ala na ang ibada after Allah Subhanahu wa Ta'ala is birrul walidain. Pagiging mabuti sa magulang. So, isa sa mga kissa, tinanong si Propeta sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqu bisuhbati? Sino ang mas nararapat na kung saan maging companion ko dito sa buhay na ito? Sabi ng Propeta, ummuk, na nanay mo. Thumma ummuk, nanay mo. Thumma ummuk, nanay mo. 3 times. Pagkatapos noon, thumma abuk. Pagkatapos noon ay tatay mo. So, malaking ibada siya na dapat gawin ng isang anak. Naam. Utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, di ba? Naam. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Waqada doon, ibig sabihin, utos. Galing kay Allah subhanahu wa ta'ala, pinag-utos niyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos noon, ay yung ang pagiging mabuting anak sa kanyang parents. Ibig sabihin, ibada. Alhamdulillah. So, mga tips na kung saan na dapat gawin ng magulang is always dua sa mga anak niya. Sabi sa Quran, sabi ng Nabiyullah, Rabbi habli dhurriyatan salihah. Yun ay part ng magulang. Sabi ng Rabbi habli dhurriyatan salihatan. Ibig sabihin, O Allah, i-bless mo ako ng dhurriya salihah. I-bless mo ako ng mabuting dhurriya, mabuting pamilya. So, kasama na doon ang mga anak natin. So, always, yung magulang magdua siya. Naam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa mga hadi niya, kabilang sa mga sunnah niya, dinuduaan niya si Hasan pati si Hussein. Sinasabi niya, u'idhukuma min kulli syaitanin wa hamma min kulli ainin lamma. O Allah, humingi ako nagpapakup ako sa Allah subhanahu wa ta'ala na i-protect mo si Hasan pati si Hussein mula sa shaitan at sa evil eye. Sheikh, yung dua ng isang magulang, may natatandaan ako na kwan. Kissa, yung kay Sheikh Imam Sudais. Nung siya ay bata pa, inutusan siya palagi ng kanyang ina. Lahat ng sinasabi ng kanyang ina, lahat ay mabuti, walang masama. At saka ang pinaka yung sinasabi ng kanyang ina, parating na sinasabi sa kanyang anak, o ikaw Sudais, sana ikaw ay maging imam sa future mo. Yun, ibig sabihin, ang magulang, wala siya dapat kaya di siya dapat magsalita ng masama sa kanyang anak. Naam. Kasi yung salita o kaya yung katanggap-tanggap kasi yung salita ng isang parents. Naam, sahih. So, tama yan. Yung magulang, dapat intindihin niya lahat lang panalangin ng magulang ay katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na nangyari kay Qissat Jurayj, na kung saan yung anak niya, meron siyang sawma, meron siyang makan, meron siyang place na pang-ibada. Nung nagsala siya, ibada siya, tinawag siya ng mama niya.
Sabi niya, Ya Jurayj. Sabi ni Jurayj, Ummi am salati. Prayer ko or nanay ko? Tapos, inulit ng mama niya sa other time, Ya Jurayj. Sabi ni Jurayj, Ummi am salati. 3 beses. Hindi siya nakinig. So, tinuloy niya yung sala niya. Which is, nagdua yung mama niya na ibigyan siya ng bala, ibigyan siya ng trials, which is, alam na natin yon. So, katanggap-tanggap yung dua ng magulang natin. So, yun yung natin, alhamdulillah. So, isa sa mga tips na kung saan gawin ng magulang sa mga anak niya, dapat i-instill, dapat turuan na sila nung bata pa sila, yung faith. Siyempre, una-una sa lahat, yung magulang dapat practicing muna sila. Hindi pwede yung turuan mo yung anak mo or itapon mo sila sa establishment tapos sila na bahala. Hindi natin alam na baka yung establishment na yon iba yung tinuturo nila, Sorry. maiba yung faith nila, maiba yung ugali nila. Naalala ko dati, sa isa sa mga lugar, isa sa mga country, dati nakasulat, at-tarbiyah wa ta'lim. Nakasulat sa mga sa Ministry of Education. Naam. So ngayon, at-ta'lim na lang. So, pag yung bata, bago siya pumasok sa establishment, dapat na-establish niya na yung mga ugali o yung mga behaviors. Naam. So, kabilang din, turuan din natin sila yung mga ugali ng propeta, ugali ng mga sahaba, yung akida, yung tamang akida, dahil sa aya na yon binanggit, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Yung ibadatullah, alam natin, nakabilang sa hukukullah. Okay? Tapos yung pangalawang portion, hukukul ibad. At ang pinakamahalaga sa hukukul ibad, yung paging mabuti sa ating magulang. Naam. At kabilang sa reminder sa mga kabataan, dapat alamin nila. Okay? Dapat alamin nila na ang magulang nila ginagawa lahat yung binanggit natin. Yung binibigyan sila tinuturuan sila ng Islamic, binibigyan sila ng magandang buhay, Yung mga turo ng Islam. turo ng Islam, lahat binibigay sa kanila. Pero may tanong, maaari may isa magsabi, hindi binigay sa akin. Ang kanyang gusto. Hindi binigay sa amin or sa akin yung aming gusto. Katulad ng, for example, iniwan kami ng tatay namin. May mga kagustuhan ng mga anak, kaya mga bata, na minsan hindi natutupad yon. Naam, sahih. Hindi natutupad. Pero hindi ibig sabihin nun na ayaw ng magulang Naam, ibigay sa kanila. Di ba? naam, sahih. So, ang point doon is, kahit hindi nila binibigay o kaya nagkamali sila, o kaya sila na yung pinaka-worst dito sa mundo, hindi pa rin natin pwede silang suwayin. Okay. Sabi ng propeta, ano sabi niya? Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Sabi niya, al-ishraku billah wa uququl walidain. So, ibig sabihin ng hadith na yon, hindi ba sabihin ko sa inyo yung pinakamalaking kasalanan? Sabi ng mga sahaba, bala ya Rasulullah, opo ya Rasulullah. Sabi ng propeta, ito ay al-ishraku billah, yung pagtambal sa Allah Ta'ala at pagsuway sa magulang. So, ibig sabihin dito, kahit gaano nagkamali yung magulang or nagkulang yung magulang, hindi nararapat sa kanila yung binibigyan mo sila ng i-rectify mo yung pagkukulang nila o yung masamang gawa nila sa gawa mong masama din. So, ibig sabihin, dalawang mali, hindi yun magiging tama. Kahit mali na yung tatay mo o yung mama mo, tapos ayusin mo pa, mali pa, hindi yun magiging tama. Naam.
So, kabilang sa mga panahon natin ngayon, for example, sinasabi ng anak, Nay, Nay, Ma, ito yung sa panahon natin, ito yung ginagamit natin. So yung word na yun, kabilang na yun sa sinabi ng Allah Ta'ala, wala taqul lahuma uff. Ibig sabihin ng aya na ito sa pinakamalapit na explanation, yung expression, yung nagbibigay ka ng expression na kung saan tumatanggi ka. Okay? So napakalaking kasalanan yun. Alam natin yun. Yung pagtanggi sa mga kautusan ng magulang. Na wala taqul lahuma uffin, at huwag kayong magsabi sa kanila na Uff. expression, Expression. na kung saan tinatanggi mo yung kagustuhan nila. Na Kung yun ay utos na mabuti, dapat yung sundin ng isang anak. sahih. Maliban lamang na masama ang pinag-utos ng Ng magulang. magulang. So sabi ng Allah, qada rabbuka alla La ta'ata lil makhluqin. la ta'ati lil makhluqin fi ma'siyatillah. Wag kayong sumunod sa utos ng isang makhluk, isang creation ng Allah sa pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. For example, sabi ng magulang mo, talikurin mo ang relihiyong Islam. Hindi nararapat sa'yo na talikuran mo yung relihiyong Islam. Dahil yun ay religion mo. Sabi ng Allah sa Quran, ano yung ayah? Wala tuti'huma wa sahibuhuma ma'rufa. Wasahibuhuma fid Naam. dunya ma'rufa. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wala tuti'huma, wag mo silang sunurin sa utos nila na kung saan isuway mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Magtambal ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus, samahin mo sila dito sa mundo na kung saan ma'ruf, na kung saan ayon sa mabuting pakikisama. So, ang success ng isang bata ay nakaayon sa kanyang magulang. Ridallah fi ridal walidain. Ang tagumpay ng isang bata or isang anak ay sa ridallah. Ibig sabihin sa pleasure ng Allah Ta'ala. Sa kalugdan ng Allah Ta'ala. Naam. So, yun. Alhamdulillah. Humunat timbiya mga laong ta karihil katukbal sinhambuk guru sin kita niyo pangadjian manyu tiyo kunting kaalaman. Alhamdulillah. Ang pinaka-importante doon ay kinuha natin sa loob ng Quran at sa sunnah ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mura-murahan ni mga maniutiyo pangadjian niya to katukbal sinhambuk tay mangud sing kita niyo ambuk guru sing kita niyo na mahinang niya to amo ilong taamal ibadat sing kita niyo atawakan makabugat makakanap amo ilong tabugat sin timbangan sin amal ibadat sing kita niyo kaadlaw akhirah. Mura-murahan ini papagbarakaton katutan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala inamo ilong tawakto sing kita niyo in kabuhi sing kita niyo in mga pangumulan sing kita niyo mausal na to hapag taat pa Allah Ta'ala mapakay na to hapag amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh, kung may mga gusto ka pang kumustahin o kaya i-shout out sa mga ating mga ikhwah. Maraming salamat sa Hermoso TV sa invitation na ito. At ako ay humingi ng tawad sa inyo na kung saan, kung may mahirap sa pagkukulang sa language, English, Tagalog, Tausog. So, inshallah, ang pinakamahalaga, an yanfa'ana bima 'allamana, yung pagiging kung saan
nakakabenepisyo yung binigkas natin na mga salita, mga binitaw natin ng mga hadith, Quran, naway magiging daan ito sa Inshallah. Siratal Mustaqim, inshallah. Inshallah. Ayato na yung singkitan nyo in amilang ta ilalawngan sinambok guro singkitan nyo na murah-murahan mga katutay manghuran na mo yan timatang hug waktu ini ayaw ka mo malupa in namo ilong ta mag-follow iban share sinamo ilong ta pangadjian hipag post at kan upload sinamo ilong ta page sin Hermoso TV iban damikian mag-like sawab na ri mo kaingatan na inhambuok amo ilong ta karayawan sibi-sibi na arakala amo yat tulong tay mahinang amo in sabab ikasud mo palom sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ila liqa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.